Nagsimula ang kwento sa isang camping trip ng paaralan. Magkakasamang bumibiyahe sina Yamada, Ito at Miyamura. Sa gitna ng biyahe, lumapit si Shiraishi kay Yamada. Gusto raw nitong makipagpalitan ng katawan. Hindi nagtagal, nasa loob na ng bus si Yamada gamit ang katawan ni Shiraishi. Nakikipagkwentuhan siya sa tatlong babae. Samantala, pinakita naman si Shiraishi na nasa katawan ni Yamada at nagsusuka. Pagdating nila sa tinutuluyan, niyaya si Yamada ng mga babae na mamasyal. Nais sana niyang isama si Shiraishi, pero tumanggi ito, mas gusto raw niyang magpahinga. Pagbalik ni Yamada, hinanap niya si Shiraishi. Nadatnan niya itong nag-aaral. Gusto na sana niyang bumalik sa sarili niyang katawan, pero tumanggi si Shiraishi. Kaya nagtungo na lang si Yamada sa kantin. Doon, pinakita na busog si Shiraishi habang nasa katawan ni Yamada. Niyaya ulit si Yamada ng tatlong babae, ngayon naman para maligo. Nataranta siya at agad tumakbo papunta sa kwarto ni Shiraishi. Pero wala ito. Wala siyang nagawa kundi sumama sa paliligo, gamit pa rin ang katawan ni Shiraishi. Pagkatapos maligo, niyaya siyang makipagkwentuhan buong gabi. Pero saglit lang daw siya, sabi ni Yamada. Bumisita ulit siya kay Shiraishi at sinabi na gusto niyang maranasan din nito ang ganong experience. Kaya hinalikan niya si Shiraishi at nagpalit na sila ng katawan. Paglipas ng oras, gutom na si Yamada. Bigla may tumawag sa kanya, si Odagiri. May pinakitang video si Odagiri at tinangkang i-blackmail si Yamada. Ang kondisyon? Huwag daw papasukin si Shiraishi sa exam kapalit ng pagbura ng video. Humingi ng tulong si Yamada kina Miyamura at Ito. Sabi ni Miyamura, madali lang daw yan. Halikan lang daw ni Yamada si Odagiri. Agad na pumunta si Yamada kay Odagiri at sinabing halikan siya nito. Nagulat si Odagiri, pero sa huli pumayag rin. Binigyan siya ng babala. Huwag siyang sisisihin kung may mangyaring masama. Pero laking gulat ni Yamada. Walang nangyaring palitan. Sinubukan niyang halikan sina Miyamura at Ito, wala pa rin. Walang epekto. Nagkausap ulit sina Yamada at Shiraishi. Masaya raw si Shiraishi sa field trip at gusto niyang makasama ulit si Yamada. Ito at Miyamura sa susunod. Kinabukasan, nagulat si Yamada. Parang nagkakagusto sa kanya sina Ito at Miyamura. Na-realize nila na baka nagayuma sila dahil sa halik ni Yamada. Akala nila nagbago ang kapangyarihan nito. Sabi ni Miyamura, maganda ang power ni Yamada. Lahat ng babae pwedeng mapasa kanya. Tinanong pa kung nahalikan na ba niya si Shiraishi. Nag-isip tuloy si Yamada ng kalokohan. Pero sinabi niya, hindi pa niya nasasabi kay Shiraishi ang totoo. Nang makasalubong niya si Shiraishi, gusto ulit nitong makipagpalitan ng katawan. Pero tumanggi si Yamada. Paulit-ulit siyang niyaya, pero patuloy na tumatanggi si Yamada. Tinanggap na lang ni Shiraishi at tinanong, nagsasawa na ba siya? Samantala, nagkausap sina Odagiri at Ushio. Nagtataka si Odagiri kung bakit hindi siya kinakausap ni Yamada. Sabi ni Ushio, baka hindi pa alam ni Yamada na may gusto na sa kanya si Odagiri. Nagulat si Odagiri. Parang totoo nga. Hinanap niya si Yamada dahil hindi niya ito maalis sa isip. Sa wakas, nagkausap ulit sina Yamada at Shiraishi. Inamin ni Yamada, nagbago na ang kanyang kapangyarihan. Pero sabi ni Shiraishi, masaya pa rin siya kahit ganon. Akala raw niya abala na siya. Sinabi ni Yamada na hindi totoo yon. Humingi siya ng tawad. Tiningnan siya ni Shiraishi at sinabi, halikan mo ako. Sabi naman ni Yamada, basta huwag mo akong sisisihin. Naghalikan sila. Nagulat si Yamada, nagpalit ulit sila ng katawan. Nakita sila ni Ushio at Odagiri habang naghahalikan. Umiiyak si Odagiri, hindi tumalabang halik niya kay Yamada. Naisip ni Ushio, gumana ang gayuma ni Odagiri. Ipinaliwanag ni Shiraishi ang lahat. Ang tunay na kapangyarihan ni Odagiri ay gayuma. Ang kapangyarihan ni Yamada ay kopyahin ang powers ng iba sa pamamagitan ng halik. At ang body swap power? Sa kanya pala mismo galing iyon, kay Shiraishi. Labis ang gulat ni Yamada sa kanyang nalaman. Biglang dumating si Ushio, galit na galit at sinipa si Yamada. Tinanong kung ano ang ginawa nito kay Odagiri. Sa isang flashback ipinakita, dati pala silang magkaibigan. Sabi ni Ushio, bakit napaibig mo si Odagiri? Ipinaliwanag ni Shiraishi kay Ushio kung ano talaga ang nangyari at kung paano maibabalik sa dati ang estado ni Odagiri. Lumuhod si Ushio. Nakiusap na alisin ang gayuma kay Odagiri. Pero tumanggi si Yamada. Pati si Shiraishi, hiniling na alisin na ni Yamada ang epekto ng gayuma. Pero matigas si Yamada, ayaw pa rin niya. Dahil dito, sinampal siya ni Shiraishi. Pinagalitan siya ng todo. Sa huli, wala nang nagawa si Yamada. Sumunod siya sa gusto ni Shiraishi. Habang nangyayari ito, pinakita sa isang flashback ang pinagmulan ng galit ni Yamada kay Ushio. Sa isang insidente ng away, si Ushio ang nagturo kay Yamada bilang may sala.
Dahil dito, nasuspinde siya at nilayuan ng mga kaklase dahil sa takot sa kanya. Sa wakas, nagkita-kita sina Yamada, Shiraishi, Itu, Miyamura, Ushio at Odagiri para alisin ang epekto ng gayuma. Hinalikan ni Yamada si Odagiri para maibalik na ito sa dati. Pagkatapos ng insidenteng iyon, may iniabot si Ushio kay Yamada, isang libro tungkol sa Seven Witches. Ngunit Volume 1 pa lang ang meron sila. Wala pa ang Volume 2. Kinumbinsi ni Shiraishi si Yamada na hanapin ang ibang witches. Agad siyang pumayag. Sa sumunod na eksena, pinakita na may summer retreat si Shiraishi. Samantalang si Yamada ay nasa summer class, kasama ang 2 lalaki at 1 babae, pinakilala ang babae na si Otsuka. Ipinakita ng guro ang kanilang exam results. Bagsak silang lahat. Niyaya ni Shiraishi si Yamada na magpalitan sila ng katawan. Agad namang pumayag si Yamada, mas mai-enjoy daw niya ang summer. Gamit nga lang ang katawan ni Shiraishi. Habang si Shiraishi naman gamit ang katawan ni Yamada, ay abalang sumasagot sa mga tanong ng kanilang guro. Nagulat ang buong klase. Niyaya si Shiraishi ni Otsuka na makipagkaibigan, akala kasi nito, si Yamada ang kausap niya. Pumayag si Shiraishi. Bigla naman siyang hinalikan ni Otsuka. Napansin ni Shiraishi, wala itong epekto. Ipinagpalagay niyang isa ring witch si Otsuka. Normal sa mga witches ang manghalik bigla at walang epekto kung parehong may kapangyarihan ang maghalikan. Inutusan ni Shiraishi si Yamada na paliguan ang kanyang katawan dahil muli silang nagpalitan. At hinalikan si Otsuka upang matuklasan kung anong kapangyarihan meron ito. Habang nasa banyo si Yamada, biglang dumating si Odagiri. Dinikit nito ang katawan niya kay Yamada na nasa katawan ni Shiraishi. Napagtanto ni Odagiri na si Yamada pala ang kasama niya. Bumalik na sa kanilang katawan sina Yamada at Shiraishi. Pagkatapos nito, nag-usap sina Otsuka at Yamada. Naghalikan sila at ipinakita ni Otsuka ang kanyang kapangyarihan, telepathy. Nagulat si Yamada. Iba pala ang personalidad ni Otsuka kapag ginagamit ang kanyang telepathy. Sinimulan ni Otsuka ang training kay Yamada para magamit ang kanyang kakayahan sa exam. Kaya nilang magpadala ng mensahe, gamit lang ang isipan. Nagsimula na ang pagsusulit at dahil sa teamwork nila kay Otsuka na may telepathy at kay Shiraishi na siyang sumasagot na ipasa nila ang exam. Pagkatapos ng pagsusulit, nagtungo sila sa Supernatural Studies Club Room para kunin ang Volume 2 ng Seven Witches. Pero huli na sila. May nauna nang kumuha. Sa huli, nag-usap sina Yamada at Shiraishi tungkol sa mga kapangyarihan ng Seven Witches. Paano kaya nila nakuha ang mga ito? Habang nag-uusap, pinakita na nagpapaputok sila ng fireworks. Abangan sa susunod na kabanata kung sino ang susunod na witch na matutuklasan ni Yamada. And dito nagtatapos ang ating kwento para sa episode na ito. Unti-unti nang nalalaman ni Yamada ang katotohanan sa likod ng mga witches at ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ano pa kaya ang mga susunod niyang matutuklasan? Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na episodes. Kita-kits sa next recap, dito lang sa channel kung saan ang anime ay kwento ng bawat tagpo.